Praise God. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po'y manalangin. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang nakikinig na ito. Pagpalain mo siya, pagalingin mo siya kung siya'y may sakit. At ang financial provisions mo, ipagkaloob mo, Lord, maging sa kanyang pamilya. I-comfort mo sila, encourage mo sila, inspire mo sila, empower mo sila, Lord, habang sila nagpre-pray, nag-worship sa Diyos. At patuloy kang gumawa ng himala sa mga health workers, Lord, sa mga security frontliners at health frontliners, Lord, at sa lahat, Panginoon, ng mga prayer warriors, Body of Christ, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa buong daigdig. Lord, touch them, Lord, anoint them, empower them, and provide their needs, Father God, in Jesus' name. Kaya, Lord, sino man nakikinig na ito, i-bless mo siya bountifully, ang kapayapaan, kagalakan, kalakasan, kalusugan, kagalingan at kalusugan, igawad mo sa kanya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan, receive your power, receive your blessing, receive your healing, receive your health. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. Amen and amen. Ito po si Pastor John Juan. Nais ko pong tumalakay sa 10 minutes na, more or less 10 minutes na exhortation from God's Word, Psalms 23. Ang sabi ng Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. Itong Psalms 23 na ito, ang background po nito ay naisulat between 1000 to 900 BC. At ang sumulat po nito si David. Okay? Sinulatan niya po yung mga Hudyo at the same time, in-address niya ito sa mga Gentile people, sa mga Pilipinong katulad mo. Amen? Kaya para po sa inyo itong mensahe na ito. At si David po ay, dahil po siya ay nagkasala at inani niya ang kanyang kasalanan. Kaya kapag may ginawa kang kalikuan sa harapan ng Panginoon, babayaran mo yan, aanihin mo ang iyong kasalanan. Kung may tinanim ka, may aanihin ka. At inani niya, kaya kung kaya't nasira ang kanyang kaharian. So inalis siya ng Lord, dahil hinabol siya ng kanyang anak, napapatayin siya ni Absalom, at siya po ay nagtatakbo kasama ang 200 soldiers niya sa kanyang tabi. At siya po ay napunta ng wilderness, kaya naka-quarantine si King David. Sa oras na yon, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan, hindi lang mga ilang buwan, hindi lang isang taon, umabot po ng 2 years. Kaya mabigat ang kanyang naranasan sa lugar ng wilderness na kung saan ay walang gaanong tubig, walang gaanong pagkain, walang gaanong bahay, na kung saan matutulugan siya ng maayos. Kaya dumaan po siya sa matinding pagsubok at torture ng kanyang mga kaaway at ng dyablo. Kaya sabi niya ganon, Lord, kung maaari sana bigyan mo ko ng kapahingahan na siya ay makapunta sa himpapawid upang maibsan at matakasan ang kanyang torture ng kanyang mga kaaway. Kaya grabe, kaya natuto dito si David, natuto po siya na siya ay magpuri, sumambat manalangin sa Panginoon, bumabad sa presensya ng Diyos. At ang sabi niya ganon, if you regard iniquity in your heart, the Lord will not hear you sa iyong panalangin. Hindi ka pakikinggan ng Lord. At si David ay sumulat dito sa wilderness ng Book of Psalms. Okay? Maraming contributor sa Book of Psalms, pero major contributor o writer si David. Kaya nais kong pakinggan ninyo dahil siya po'y binless ng Lord sa wilderness, binasag ng Lord ang buhay niya sa wilderness, at siya po ay pinagpala ng Lord, pinalakas ng Lord, in-empower ng Lord sa pamamagitan ng kanyang pagpuri at pagsambat pananalangin sa Panginoon. At ano niyo po ba ang purpose ng Book of Psalms na ito? Ay unang-una to inspire you. Kaya nais kanyang i-motivate, nais kanyang encourage. At pangalawa, to challenge you. Okay? Dahil humaharap tayo sa COVID-19, sa mga pagsubok, sa mga sakit karamdaman, financial crisis, at kayo po ay naiinip na sa bahay ninyo, kayo po ay para bang gusto niyo na magtrabaho, iniisip ninyo yung future ninyo at future ng pamilya ninyo, ng inyong mga anak, kumusta na ang pag-aaral ninyo, kaya nahihirapan kayo. Pero si David po ay kinomport ng Lord, at siya po, kaya gusto niya kayong i-comfort. Ang Lord gusto niyang i-comfort kayo sa pamamagitan ng Book of Psalms na ito. At the same time, ay kayo ay i-bless ng Lord, pagalingin ng Panginoon, bigyan ng kalusugan, bigyan ng proteksyon ng Lord. Ito ang purposes ng Book of Psalms. Kaya para po sa inyo ito. Bakit nabanggit ni David? Bakit ni David, dahil binless siya ng Lord, bakit nabanggit ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want? Kasi nga po,
Na-recognize niya na si Jesus Christ, He is a good shepherd, He is a great shepherd, He is a chief shepherd na nagtanggol sa kanya, na nag-provide ng lahat ng pangangailangan niya dahil meron siyang good shepherd na nag-provide ng lahat. He is our Jehovah Jireh, the one that provides everything that we need. If we ask in faith, without wavering, without doubt in our heart, God will provide everything. God provide your food, God will provide your healing, God will provide your protection, God will provide everything that you need sa pamilya mo, sa lahat na nagtatrabaho, ng mga health workers, at sa mga police, sa mga sundalo, sa mga kapastoran, sa mga membro sa Jesus Christ Covenant Church, sa St. Joshua School, sa Holy Spirit Miracle Revival Mission Team, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang bansa. Nais kayong pagpalain ng Panginoon at i-provide ng Lord ang lahat ng inyong pangangailangan. Ang sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not in want." Hindi na ako nangangailangan pa. Hindi siya kinakapos. Wala siyang lackness. Okay, wala siyang food lackness, wala siyang financial lackness. Pino-provide ng Lord ang lahat-lahat, pati yung health niya, pati yung protection. The Lord provided everything for David at sa kanyang mga tauhan. Kaya nabanggit niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Amen? Ngayon, sa verse 2 sabing ganon, He makes me down in green pastures. So pinapataba niya yung kanyang mga tupa. Okay? So ibig sabihin, ang pastol, kailangan patabain mo ang mga tupa. Pakainin mo yan. Kaya kung tayo naka-home quarantine ngayon, pakainin mo ng salita ng Diyos. Okay? And sabing ganon, He leads me beside the still waters. Amen? Painumin mo ng tubig. Painumin mo ng salita ng Diyos. Painumin mo ng banal na Espiritu ng Panginoon ang mga tupa mo sa pamamagitan ng video, sa pamamagitan ng call, sa pamamagitan ng iyong panalangin. Walang mahirap sa Diyos. God is not limited by distance. God is not limited by power. God is everywhere. Kayang i-provide ng Lord. Kung ikaw, pastol, ay isasacrifice mo ang buhay mo para sa mga tupa mo. Kaya pakainin mo, patabain mo. Sa verse 3, He restores my soul. Ibig sabihin nito, ang pangalawa na tungkulin ng pastol, hindi lang pakainit, patabain sila. Kailangan po ninyo na i-restore ang kaluluwa ng inyong mga membro. Sa panahon ngayon, kailangan yung payuhan, kailangan yung i-encourage ng salita ng Diyos, kailangan nyo siyang i-deliver, kailangan nyo siyang i-bless. Sa akin po, may mga kumakontak through phone o kaya nagbi-video call kami for deliverance. Ang ginagawa, hanggang sa Pangasinan, Visayas, Mindanao, may mga kumakontak sa akin ngayon at sila po ay nagkakaroon ng restoration of their soul. Okay? Para magkaroon ng kapayapaan, katahimikan ang buhay nila. Amen? Para i-bless sila ng Panginoon. So, ganyan ang mga pastol, nagre-restore ng mga kaluluwa. At ang sabing ganun dito, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. So yung hindi self-righteousness, kundi God's righteousness. Maging matransform ang buhay, mabago ang buhay from caterpillar to butterfly. Amen? Praise God. Kailangan mabago ang buhay nila. Sabi ni gano'n ni David, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me." So, hindi siya natatakot. Bakit? Kasama niya ang Diyos eh. Amen? Pag kasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Amen? At itong katawan na ito, sabi ko nga, mamamatay din naman tayo eh. Okay? Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit? Kasi kung matatakot ka, baka isang araw, yung biochip na yan, magpalagay ka dito sa right hand mo o dito sa forehead mo. Kasi dyan ilalagay yung vaccine. Okay? Dahil sa sobrang takot mo at care na care ka sa buhay mo, sa kalusugan mo, gusto mo pang mabuhay para sa pamilya mo, gusto mo mabuhay para sa sarili mo, sigurado magpapalagay ka. Amen? Pero ang mga anak ng Diyos, hindi natatakot because God has given you the spirit of fear, but of power, sound mind, and self-discipline. Amen? Nais ng Diyos na ikaw ay palakasin kung ikay natatakot. Alisin ang takot mo, kundi takot sa Diyos. Amen? Huwag kang matakot sa coronavirus. Amen? Sapagkat merong corona na ibibigay ang Lord sa iyo pag nagtagumpay ka sa pagsubok. Praise God. Okay? Kaya marami ka mang pagsubok,
pagtatanggol ka ng Panginoon. Sabi, tingnan nyo, verse 5, you prepare a table before me in the presence of mine enemies. Biro mo, may banquet, merong party, merong blessing, may pagkain na enough ang Lord na ipoprovide. Kahit na wala kang trabaho bilang anak ng Diyos na nampalataya, na nanalangin, nagpupuri, sumasamba sa Lord, tandaan mo, ang presensya ng Diyos ay sasayo. Ang Diyos ay kakausap ng mga tao para i-provide ang pangangailangan mo. Amen? Hindi lang yung gobyerno na may 5,000, 8,000 o may food allowance, yung binibigyan barangay captain. No, ang Lord, doon ka sumandal sa Lord para hindi ka masaktan, hindi ka mapahiya, hindi ka masugatan. Sumandal ka sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Tulad ng ginawa niya kay David at sa 200 soldiers ni David. Hindi sila nagutom, hindi sila napahiya. Amen? Hindi sila nagkaroon ng physical starvation. Hindi sila, walang nagkasakit, walang namatay. May divine protection, may divine anointing and presence, may divine provision at protection ng Lord sa kanila. Amen? Kaya ipaghahanda ng Lord ang buhay mo. Ipaghahanda ng Lord ang lahat ng pangangailangan mo sa buhay mo, sa oras at sa harapan ng iyong mga kaaway. Kaya don't worry. Kaya masasabi mo sa buhay mo, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yung salitang, tingnan niyo po, wag ko kayo mag-alinlangan. Sabi ng Bible, surely, truly, undeniably, unquestionably, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the sanctuary of the Lord. I will dwell in the temple of God. Sa ibang translation, I will dwell in the presence of the Lord forever. Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, I tell you, there is peace, there is joy, there is healing, there is protection, there is liberty, there is provision, there is miracle in God's presence. Amen? At yun ang ginawa ni Haring David. Ganyan ang gawin mo, kapatid, at i-bless ka ng Panginoon. Maraming salamat. God richly bless you all.